Pilipinas, Apo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. District Nina, Agrarian Reform Secretary, Secretary Conrad Estrella III. Back to go. Ayaw po. Ni Administrator Engineer Eddie Guillen, ang Pangasinan Provincial Governor Ramon Guico, at ang ating lahat ng ating mga local executives na nandito ngayon. Santa Maria Pangasinan Municipal Mayor, Mayor Julius Ramos, my fellow workers in government, sa ating mga agrarian reform beneficiaries, ang pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon. Ladies and gentlemen, naimbag nga bigat yung amin ako. Noong nakaraang taon, matinding El Nino ang tumama sa ating bansa. Isa ang Pangasinan sa mga probinsyang nakaranas ng epekto ng tagtuyot. Ang buong Region 1 ay nakaranas ng kakulangan ng tubig na siyang nakasira ng mga pananim. Marami ang labis na naapektuhan. Natuyo ang mga pananim, maging ang pag-asa para sa mas masaganang ani. Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. At yan po ang gagawin ng Paitan Dam, isang permanenteng dam na bahagi ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS dito sa Santa Maria. Hindi na pangarap ang pagkakaroon ng tubig, tagaraman o tagulan. Ang masaganang ani, abot kaya na. Layon po ng Paitan Dam na patubigan ang 6 na munisipyo dito sa Eastern Pangasinan. Mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista, Bayambang. Pati na rin ang ilang bahagi ng San Miguel at Moncada sa Tarlac at Coyapo sa Nueva Ecija. Mula sa mga ilog ng Agno at Manila, ang dam ay inaasahan magpapatubig sa mahigit 12,000 hektarya ng sakahan. Dahil dito, dadami ang ani at inaasahan ang pagtaas ng produksyon ng palay. Ngunit ang projection natin, Gop, na 9 tons per hectare, maganda-ganda na yon. Dahil kung tutusin natin, ang official average, o Sento, tama ba ito? Official average ng natin is 4.2, parang ganon. Yung ibang lugar, hindi pa naabot sa ganon, hanggang 3.6 lang, 3.4. Kaya kung kayo talaga ay nag-aani ng 9 tons per hectare, makita maliwanag na maliwanag kung ano ang dinadagdag ng mahusay at walang patid na irigasyon para sa ating mga magsasaka. Mas malaking kita, mas malaking ginhawa sa ating mga magsasaka. Hinihiling ko sana na matapos na ito sa 2027 o mas maaga pa kung maaari, para naman maramdaman kaagad ng mga kababayan natin ang benepisyo ng LARIS Paitan Dam. Bukod sa pagpapasinayan ng LARIS Paitan Dam, narito din ako kasama ang ilang kawani ng DA at saka ng DAR upang magbigay ng karagdagang tulong sa ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries o ang ARBs. Ang DA po ay narito para magbahagi ng mga hybrid rice seeds, garden tools at ibang pang mga farm input. Sigurado pong makakatulong ang mga ito para dumami ang inyong ani. Sa ilalim naman ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project ng DAR, nagpapamahagi po tayo ng mga pakete ng organic plant supplement sa halos 6,000 na AR beneficiaries at agrarian reform beneficiary organizations dito sa Pangasinan. Mayroon ding ipamimigay na 10 na 4-wheel drive na traktor. Kompleto ang mga makinarya, mga implement
at 2 multi-role power station para sa ating mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations dito sa Pangasinan. Nasaksihan rin natin ngayon ang ceremonial turnover of certificates sa masasaksihan natin sa mga naitayong solar-powered irrigation pumps dito sa Pangasinan. Ang maganda dito sa solar-powered irrigation pump ay ito ay sustainable solution sa modernong pagsasaka. Pag naikabit na ito at kumukuha na ng kuryente sa araw, hindi na po kailangan maglagyan ng krudo. Hindi na, ang maintenance lang po dyan, minsan-minsan, babaklasin ninyo yung bomba, lilinisin, aayusin. Kung may nasirang pyesa, papalitan ng konti. Tapos, yun lang, yung solar array, basta't malinis, laging lilinis. Yun lang naman, ang maintenance. Wala na, pagkatapos noon, hindi na kailangan na makabili ng krudo, hindi na kailangan na maglagay ng mga mahabang sistema ng kuryente dahil nandyan na lahat doon sa solar-powered irrigation system. Kaya kaya nilang magpatubig kahit walang kuryente, mas tipid sa gastos, hindi makakasira sa kalikasan. Patunay ito na kung sama-sama tayong kikilos, kayang-kaya nating isulong ang makabagong teknolohiya na mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Mula po nang tayo ay maihalal sa posisyon, tinutukan po natin ang seguridad sa pagkain at ang pagpapalago ng sektor ng agrikultura. Kasama na riyan ang siguruing produktibo at masagana ang kabuhayan ang ating mga magsasaka. Simula noong 2022, nakapagbigay tayo ng makinaryang pansaka dito sa Pangasinan. At dahil dyan, higit sa 100 Agrarian Reform Organizations sa Pangasinan ang natulungan natin. Bawat makina dito ay nagbibigay ng dagdag ng kita at dagdag sa ani. Kung may mabawas man, ay sana yun ang inyong pagod at ang oras ng trabaho para naman sa mas maraming panahon para sa pamilya. Kaya naman para po sa ating mga magsasaka, makakaasa kayo na nandito ang inyong pamahalaan na handang umagapay sa inyo. Hiling ko lang po, patuloy tayong magtulungan. Kapit-bisig natin palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin na may pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Ang patunayan, nataglay natin ang diwa ng bagong Pilipina na may disiplina, may husay at may pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Pangasinan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Diyos tiyagdina, ida kaya amin na po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Pero bago po yan,